Ngayong gabi sa hot seat sa Bandila, isasalang si Senador Loren Legarda na kandidatong Vice President ng Nationalista Party. 30 seconds lang po ang haba ng inyong sagot sa tanong natin. Nationalista, NPC, LDP, tatlong partido, Ses. Okay. Para wag magtampo yung aking partidong NPC. Alright. At kapag ayaw nyo sumagot, pwede ho itong puting bandila natin. Pero sabi nyo kanina. Ito ang kulay ko, puti talaga eh. Kaya kung ayaw ko sumagot, hindi ko kailangan to, Henry. Yung pong may internet, pwede kayong magtanong. Pupunta lamang po sa fan page ng Bandila sa Facebook. Unahin muna natin ang tanong ni Greyhound01 na nag-post sa aking Twitter account. Sakaling manalo, paano ninyo matutulungan ang bansa gayong wala namang legislative power ang vice-presidente at nagsisilbi lang itong pamalit sa presidente sakaling kakailanganin? Una, lahat na po ng batas ay naisalang ko na. Importante bilang vice-presidente ay lahat ng mga batas na yan ay ipapatupad mo. Kung ano man ang cabinet post mo o maski wala, ay maari naman maging halili ka ng Pangulo sa iba't ibang mga bagay, gaya ng pagpatupad ng mga solid waste management law, pagpatupad ng Climate Change Act, pagpatupad ng Agri-Agri law para sa ating mga magsasaka, at pagpatupad ng Senior Citizens Act. Maraming bagay ang maaring saklaw ng vice-presidente na hindi naman kailangan legislative powers. Bilang senador, gumagawa ka ng batas. Bilang vice-presidente, nandun ka sa executive para tumulong sa Pangulo sa dami-dami ng problema ng Pilipinas. Kailangan ng kahalili ng Pangulo. Lampas na yun ng 30 seconds. Binibilangan mo ba ako? Hindi ako sanay eh. Baser eh. 12 years ako dito. Hindi man niyo ako binabasa nung ako'y angkor kamukha ninyo. Pero Hindi, kung para lang may idea kayo ng ganong, para sige. ma-maximize natin ang time. Okay, very good. Hindi counted yun, ha? Yung kwenting batbata natin. Pero kung halimbawa, papiliin kayo ng posisyon ng presidente nyo, anong pipiliin yung posisyon? Henry, ipapaubaya ko sa Pangulo dahil alam naman niya ang aking malawak na kakayanan at karanasan. Ngunit, kung talagang tatanungin mo ko, maganda siguro sa agrikultura dahil yun ang aking chairmanship. At talagang tinutulungan ko ang mga magsasaka, lalo na sa panahon ngayon ng El Nino. Binibisita ko nga ang mga taniman ng palayan at mga cornfields sa Cagayan Valley at talagang tigang sa panahon ng El Nino. Maraming dapat gawin sa agrikultura pero hindi ko yan i-impose sa aking Pangulo. Maski ano naman, naging chairman din ako ng environment, ng economic affairs at maraming mga maaring gawin. Basta tutulong ako sa Pangulo. Okay. Ito naman tanong ni Mary Lou Magallanes. Kayo ay tumakbo noong 2004 bilang bise pero hindi nagwagi. Hindi kaya, ang tanong nito, hindi kaya nakikita niyong pang senator material kayo at hindi pang bise? Siguro, pawayan natin yan sa taong bayan, no? Una, nagpapasalamat ako sa taong bayan, Ses Henry, na 1998 naging #1 senator, 2007 naging #1 senator, 2004 it was a good fight, no? Yumaong FPJ ang kasama ko noon at talagang isang kaibang experience yung aking naramdaman noon at napakaliit naman ng gap between the declared Vice President at ako ngayon nakipaglaban ng 3 taon sa Korte Suprema dahil sa aming paningin sa oposisyon ay nagkaroon ng malawakang dayaan noong 2004. Pero tapos na yon at ako'y naging senador na. Kaya mahalaga ay taong bayan ang maghusga sa halalang ito. Ito naman po, tanong ni John Mark Loterina o ni Maria Melissa Molina Sevilla at 2 iba pa. Ano po ang inyong reaksyon sa mga taong binabansagang kayong political butterfly daw o kundi naman ay political prostitute? Una naman ay walang katotohanan yan dahil ako'y lakas in 1998, ngayon ay NPC. Ito'y multi-party system at napakaraming mga politiko na palipat-lipat ng alyansa. Hindi ko sinasabing ako'y lumipat ng alyansa, ay NPC nga ngayon ako at nakipagkoalisyon ang Nationalist People's Coalition sa Nationalista Party at ako'y inadapt pa ng isa pang partidong LDP. Hindi pagiging political butterfly ang inaampon ng maraming partido dahil nakikita nila ay akma ang iyong pag-alyansa at advokasya sa kanilang mga advokasya din. Ito naman ay tanong na malimit lumalabas, ano? Si John Mark Loterina at 4 pang iba. Bakit dati ay binabatikos ninyo si Manny Villar pero ngayon ay katandem ninyo na siya? Ito po ba ay matatawag na pagbalimbing? Alam niyo yung pagbabatikos, ano mang ibig sabihin noon? Pag hindi ba kayo sumasang-ayon sa kasamahan sa Senado, ay bumabatikos ka na. Mahalaga dyan ay talagang sa demokrasya, 23 senators, wala kang makikitang isang issue na lahat ng 23 senators says ay pare-parehong isip. Kung
ang kanyang posisyon sa isang bagay o inimbestiga siya sa isang bagay, nag-attend ako ng sesyon at bumoto ako na i-dismiss na yung kasong yun dahil walang ebidensya laban sa kanya. Hindi pagbabatikos yan. Yan ay parte ng demokrasya sa Amerika. Sino mo si Hillary Clinton at si Obama nung sila naglalaban, hindi ba? Naglalaban sila, ang aasim na mga salita. Eh ngayon, siyang pinaka-epektibong Secretary of State. Nangyayari sa isang third world democracy gaya ng Pilipinas, nangyayari sa most powerful nation in the world. Hindi pagbabatikos yun, hindi lang papagsang-ayon sa lahat ng issue. Dahil ganyan naman ang tao. Pati siguro ikaw at saka asawang, pamilya mo at kapatid mo, hindi naman sa lahat ng issue kayo'y magkakaisa. Ang mga susunod naman po ay nagpadala ng kanilang mga tanong sa pamamagitan. Ito, maganda. First time to, Senador Loren, sa hot seat natin. Ito po ang una nating video question na galing kay Rene Ansita. Ano ho ang paninirang ibinabato sa inyo ang gusto ninyong bigyan linaw o wakasan sa harap ng milyong-milyong Pilipino ngayong gabi? Salamat at tatanong yan para may pagkakataon. Unang-una, wala akong final na bill para tanggalin ang summer vacation pay ng teachers. Ito po ay grabing paninira sa text na nagsasabi, nag-file daw ako ng bill para tanggalin ang summer pay ng teachers. Wala pong ganung bill at isang baliw lang po ang gagawa niyan. In fact, ako po ang author ng Magna Carta for Public School Teachers para taasan ang sweldo ng teachers. Pangalawa, may kumakalat rin na text na tatanggalan ko raw ng sweldo ba o benepisyo ang sundalo at pulis. Again, wala pong ganong bill, yan ay paninira at black propaganda lamang. Ako isang Lieutenant Colonel sa Air Force at syempre nagpaprotekta ng karapatan ng ating sundalo at pulis. Natukoy nyo ba sino yung nagpapakalat ng mga... Yes. Talaga? Sino? Sino? Hindi ko pwedeng sabihin siguro dito. Bakit? Kandidato siya. Kandidato yung grupo nila at nagpapakalat mula pa noong December 25 last year ng mga paninirang text na talagang hindi lamang paninira ang tawag ko doon, kasinungalingan dahil wala namang ganong bill. Mismong DepEd na nagsabi, mismong Senado na nagsabi, Kongreso na walang ganong panukalang batas, pero kalat pa rin hanggang ngayon. Kandidato na kalaban nyo o ibang kandidato? Kandidato pagka-vice-presidente ng ibang partido. Okay. May ebidensya kayo na tumutukoy. Malawak na ang ginawang investigasyon ng aming partido at meron kaming intelligence reports. Pero tama niya, sa panahon naman ng kampanya, talagang labasan na parang kabuti ang mga paninira at pagsisinungaling. Pero siguro sa aking kampo, wala kayong makikitang ganyan dahil ang aking pakay lang at tinutukoy lang ay ang aking maliwanag na advokasya para sa isang makatao at makabayang plataforma. Ito naman, susunod ay video question din mula kay John ng Davao City. In your campaign, you're pushing for a greener Philippines. Can you please explain to us how environmental change in the country is supposed to merit more importance than improvement of the economy or fighting corruption, especially since we live in a third world country where much of the population can't afford to feed itself? A very good question. Alam mo, Giovanno, John, ang problema ng kalikasan, ang problema ng corruption, ang problema ng poverty, lahat yan ay nagkakabit at nakabit sa sikmura. Kaya tayo mahirap dahil tayo ay nagsasalanta ng ating kalikasan at kaya rin tayo nag-violate ng environmental laws dahil tayo ay overpopulated at third world at mahirap. Lahat yan ay interrelated. In fact, kung pare kong sabihin, anong kahalagahan ng environment sa ating pang-araw-araw na buhay? Tingnan niyo nangyari sa Ondoy at Pepeng. Maski mga middle class ay talagang nasalanta. Sa panahon nga ng El Nino, tigang ang lupa, walang makain ng mga tao, walang pangmatrikula sa Hunyo. 30 seconds. Ang problema ng agrikultura, ang problema ng gutom, ang problema ng kawalan ng trabaho at kamatayan at kabuhayan ay nakakabit sa kalikasan at pagbabago ng klima. Kumbaga konektado. Marami Maiba pa sana naman- akong gusto sabihin. Oo nga, pero puro Bitin na seryoso bitin. na usapan kaya ngayon. Medyo Aba, maiiba naman tayo. It is our responsibility to our audience to educate them at saka tulungan sila sa mga issue na makakatulong sa kanilang Pero buhay. gustong malaman din ng mga Oo. audience Okay. natin. Sige. Ikaw na, Henry. Hindi ko pa ginagamit Dahil yung plug niya. Baka gamitin nyo na dito ito. Mga kapantanon mo Oo. yung nagtatanong. Gusto naman malaman ni Jovan or Juan Coronado at dalawang iba pa.
kumusta naman daw po yung inyong love life? Siguro si Ses mas interesting ang life kaysa sa akin. Yun ang sagot ko. Ang aking, biglang natawa si Bakit Ses. nabato sa akin, Siyang na-hot seat, no? May Ang bala masasabi ka pang ko, mag-asawa ulit. Ses naman, ako ay busy na sa aking paglilingkod sa 92 million na Pilipino. Ako ay may 2 anak na halos kasing age ng mga anak mo. At wala na sigurong liligaw dito dahil masyado siguro Bakit akong... naman? Hindi ka Oo. interesado? Or... Wala lang akong panahon. Siguro, hindi lang nila ako mahanap. Pero paano kung dumating yung inyong napupusuan? Aba, bakit hindi? Huwag mo naman sinasara ang inyong puso Oo naman. sa pagmamahal. Pero talagang hindi ko naman hinahanap. At halos wala na akong panahon matulog nga. Ngayon, 3 oras lang ang tulog ko. Galing akong tupi at Pulumulok, South Cotabato. Pero okay, back sa inyong tanong. Diretsuhin ko yung sagot. Wala pong panahon ngayon. Pero wag naman isara ang puso. May bintanang nakabukas. Hindi kaya ni Ses, masayata ang buhay. Ikaw talaga. Ano ngayon? Bigla tapos kang- na. bigla Tapos kang na ang na-hot seat. ating oras. Ayoko, gusto ko pa. Maraming Gusto ko pa. salamat, Senator Loren. Yun lang Bernarda. ba? Good luck sa Alam- inyo. Bukas po ay isasalang sa hot seat si Vice Presidential Vet Perfecto Yasay ng Bangon Pilipinas. Pumunta lamang po sa fanpage ng Bandila para sa inyong mga tanong at komento. Bakit ka